ang pinagsasabi mo? Wala akong alam yan. Sampaing bata. Lumayas ka na rin. Fernando, hindi na ba ako nakikilala? At madalas niyang utusan para maghatid ng mga ito. Ano ba ang gawin sa akin? Sampaing ka talaga. Layas! Aray! Alitin mo yan sa panamarik mo! Nagkakabalik sila. Kumukuha lang sila sa akin ng pinag. May masama ka doon. Wala akong kinalaman sa ginagawa ng mga magkakama. Sana maunawaan niyo ako. Naunawaan kita. Wala kang pag-ibig sa Ama o sa Kristo. Insulto niyo ako. Karapat-dapat ka sa pagkato. Saan ka wakain ng puso mo, Escodius? Sa iyong pagundok na pinag o sa anak ng Diyos? Tama! Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo o kahit kanino. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Kuya Escodius, dalhin mo ang kasuklang-suklang na bagay yan! Simon, nasa labas ang anak natin. Papasukin mo siya dito, Maria. Mas mabuti siguro mahal kung pupuntahan mo siya sa labas. Marami siyang sasabihin sa iyo. Dito na po kayo tumuloy, Kuya Juan. Total, ang bahay ko naman ay bahay niyo na rin. Maraming salamat sa iyo. Parang masama ang pakiramdam niyo. Kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Sa susunod na mga linggo, may gagawin akong ilang sulat. Ang isa ay para kay Gayo. Kayo na lamang po ang natitira sa mga apostol. Isusulat na ba ninyo ang ulat tungkol sa ministeryo ni Kristo? Yan ang bala ko. Kung gayon, titiyakin ko pong kompleto ang lahat ng kailangan ninyo. Nakausap na po ba ninyo si Helen? Oo. Pinuntahan niya ako kasama ng tatay niya. Nag-isang barisa siya eh. Pero sa palagay ko, magiging maigi naman ang kalagayan niya. Napakasaklat ng nangyari sa kanya. Sinabi sa kanya ni Justo na manonood sila ng isang dula. Pero sa ampityatro niya siya dinala. Para unang nakikinig-initang gayon na lamang ang pangingilabot niya. Namakatabi ang mga nagsisigawan at uhaw sa dugong mga tao. At masaksihan mismo ang pagluray ng mababangis na hayop sa ating Kristiyanong kapatid. Sa katunayan, kilala ni Helen ang kapatid na iyon at hinahangaan niya iyon. Petros ang pangalan niya. Napakaraming namatay na martir alang-alang sa ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus, ang aking mismo kapatid na si Santiago, at maraming mahal na mga kaibigan. Marami pa ang makararanas nito. Dinalaw ng mga kapatid ang pamilya ni Petros para alawin sila. Isipin mo, ang sanlibutan na mahal ni Helen, ang saling sanlibutan na tumapatay sa ating mga kapatid. Pero determinado na ngayon si Helen na layuan ang sanlibutan sa taas. Kaakit-akit ang sanlibutan. Nakararabuyo ito. Nakahihikaya. Pero tingnan mo kung ano ang naidudulot ito sa mga umiibig dito. Kasakinan, katiguan, sama ng loob. Dapat tayong magsikat ng gusto upang manatiling hiwalay sa sanlibutan sa taas. Kapag napasidhiran natin ang pag-ibig sa Diyos, huwag natin itong hayaang lumamig kailanman. Natutuwa ako si Silvano at ang kanyang pamilya ay nagpasyang lumipat sa Bitinia.
Baka sumama rin sa kanila si Simon at ang kanyang pamilya. Ilan po kaya ang masusumpong tapat sa dakong tuli? Marcos. Darating ang panahon na isang malaking pulutong ng mga tao na hindi mabilang ng sinuman ang sama-samang lalabas mula sa lahat ng mga bansa. Tatayo sila sa harap ng trono ng Diyos at patuloy silang sisigaw ng malakas na tinig na nagsasabing, ang kaligtasan ay utang namin sa aking Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Yan ang isiniwalat sa akin ng Panginoon. Napakagandang sanggata nito, kuya. Para sa akin, determinado akong huwag iwan kailanman ang